So yun mga katropa, oh. Meron ditong Barako 175, hinatak nila. Yun yung kanilang pinanghatak ko, yung isang Barako din. Yung problema ng motor ni boss mga katropa, hindi umaandar. Pinapagawa na daw nila sa iba to. Marami na silang pinalitan, pero hindi daw nila mapalabas yung kanyang kuryente. Boss, anong nangyari dito? Anong pinapagawa nyo? Yung una, sabi, sira daw yung CDI. Ang pinakaunang problema niyan, pumupugak-pugak. Tapos pinagawa namin doon. Tapos okay na daw. Mga 1 kilometro pa lang, namatay. Tapos nung binalik namin, sabi CDI. Nagpalit kayo ng bagong CDI? Bumili ako. Punta pa ako Urdaneta bumili. Saan yung CDI nyo? Ito? Ito yung... Original yan? Ito yung ito yung binili ko po. Ayan yung binili mo? Oh, 2.5. 2.5? Tapos nung dinala, hindi na pagana, nagpabili ulit ng stator naman. Ito naman yung stator na binili nila? Yun na naman. Tapos nung wala, sabi nung gumagawa, suko na daw siya, hindi niya daw matrouble. Pero ano bang pinalitan sa'yo? CDI, stator, ignition coil, battery. Halos lahat na ng source ng kuryente, pinalitan na nila. 12K na nga nagastos nung nanay ko. 12,000 na? Oo. Hindi pa na mapaandar? Bayang-bang pa. May pinagpagawa pa namin, Tarlac pa sa Mayantok, malayo. Sa Tarlac pa, Hinila pa namin ito, papunta dito. Malayo. Ngayon, galing kayong Tarlac, hinila nyo papunta dito? Oo. So, yun yung nangyari sa motor nila, boss, mga katropa. Nagpalit na sila ng stator, nagpalit na sila ng original na CDI, nagpalit na ng ignition coil, nagpalit na ng battery. Halos lahat ng supply ng kuryente napalitan na, pero hindi pa rin lumalabas. So ito pala yung mga pinalitan sa motor ni boss mga katropa. Hindi na namin nagamit pero naayos na namin yung motor ni boss. Sinasauli na lang namin yung upuan para i-road test. So boss, ito yung mga CDI mo. Stator, tabi nyo na lang. Okay, hindi na natin nagamit. Pero okay pa yung mga yan. Pero mas okay pa yung mga original. Okay? Pati itong boss? Ayan, okay din yan. Itabi mo na lang So good to go na. I-road test muna natin. Boss, i-road test mo muna. Ilang na tong demandar? Ilang araw na? Isang linggo na. Ngayon pa lang andar. Sige boss, i-road test mo muna. From the first time. Natapos din Yun Alright. It's alive. Ayos. Okay na okay. Okay. Good na yung motor ni boss. Hindi nyo nahatakin. Gagamitin nyo na. Okay. Thank you, Papa. So ito na mga katropa yung motor ni boss, Kawasaki Barako 175. So ito pala yung mga pinalitan sa motor ni boss mga katropa, bagong stator. Tapos ang ginawa pala nila mga katropa, nagpabili sila ng bagong stator, pero ang kinuha daw nila yung pulser. So nung kinabit yung pulser doon sa dating stator, tinanggal yung pulser ng lumang stator, tapos kinabit yung bago, hindi pa rin lumabas yung kanyang kuryente. Kaya ang ginawa nila, ibinalik na lang nila yung lumang pulser at itong bago, tinanggal na lang nila. Tapos nagpabili rin sila ng ignition coil, tapos nagpabili sila ng original na CDI. Pero pagkatapos nilang palitan lahat yan, hindi pa rin lumalabas yung kuryente ng motor ni boss. Ang gagawin natin dito mga katropa, ito troubleshoot natin, pero bago ang lahat, i-check muna natin kung may kuryente o wala talaga. Tignan natin. Tropa, isusi mo. So itong tension wire ng ating ignition coil mga katropa, ididikit natin ng kaunti dito sa body ground, tapos ipapapush button natin kay barkada. Dapat may lumabas siya na kuryente. Sige, push button tropa. Sige, dire-diretso. Up. Isa pa. Up. Wala. So, wala talagang kuryente mga katropa yung motor ni boss, kaya hindi umaandar yung kanilang motor. So, ito yung lumang CDI ni boss mga katropa. Tatanggalin muna natin, tapos yung kanyang mga wiring dito sa socket. Isa-isa natin i-check to kung may mga supply. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong tape na nilagyan nila para ma-expose natin yung kanyang mga wiring. So, ito na mga katropa, yung mga wire ng socket ng ating CDI. So, para ma-check natin ito kung mayroon siyang contact o mayroong wiring na dumadali dito, kailangan natin ng test light. Ito, napaka-importante
natin ng test light kapag nagwa-wiring tayo. Pangalawa, kailangan natin ng multitester. So kailangan natin ng multitester para ma-check natin yung resistant ng ating pulser. Kasi pag sa test light, hindi natin ma-check yung resistant ng ating pulser. So ito yung dalawang kailangan natin, test light tsaka multitester. So dito sa sakit ng CDI mga katropa, ang una nating i-check dito kung mayroon bang positive supply o accessory wire na pumapasok dito sa ating CDI. So dito sa sakit ng ating CDI, hanapin nyo lamang yung light brown. Ito siya. Ito yung accessory wire ng ating sakit ng CDI at ito mismo yung positive supply ng sakit ng ating CDI. So i-check natin yan gamit yung ating test light. Yung test clip natin, ilalagay natin sa ground ng ating battery dito. Or pwede nyo rin ilagay sa body ground. Dyan. Walang problema dyan. Kahit sa ang ground, pwede nyo ilagay. So dito na natin ilagay sa ground ng battery para mas stable yung ating test light. Tapos, itong light brown, dapat kapag tinest light natin ito, iilaw siya na nakasusi yung ating susian. Ito, isususi natin yan. Dapat umilaw yung ating light brown kapag nakasusi. So, pwede nyo i-test light dito sa tapat ng ating socket. Dito, pwede kayo mag-test light ng ganyan. Ganyan yung ating pag-test light kapag actual na nagtatrabaho tayo. Pero since ngayon, demo, babalatan ko na lang itong ating light brown para ma-test light nating mabuti. So, ito yung ginawa ko mga katropa. Binalatan ko yung light brown para ma-test light nating mabuti. Tapos, isusi natin yung susian ng ating motor. Yan, naka-neutral na. Tapos, yung ating test light clip, syempre, nasa body ground. I-test light natin itong ating positive. Okay, good yung ating test light. Tapos nyan, i-test light natin yung light brown. Dapat umilaw yung ating test light. So, i-test light natin. Okay, umilaw yung ating test light mga katropa. Ang ibig sabihin yan, yung light brown ng ating CDI socket, napapasukan siya ng positive supply. Pero kung sakaling hindi siya umilaw, ang ibig sabihin yan, merong putol dyan sa harness. Ang gagawin natin, pwede nyo hanapin yung putol sa harness or pwede kayong mag-tap na lang dito ng extra wire tapos itap nyo ito sa light brown ng ating flasher relay. Ito, yung light brown natin kasi ito rin yung ating accessory wire ng flasher relay. Kung sakaling hindi umilaw yung light brown ng ating CDI socket. So, ganun yung gagawin nyo para masupplyan siya ng positive supply. Pero sa ngayon, umilaw yung ating light brown, walang problema. So pagkatapos ng accessory wire mga katropa, dito naman tayo sa black na mayroong lining na yellow. Ito naman yung mismong ground ng ating socket ng CDI. I-check natin to kung may pumapasok na ground supply dito. So ang gagawin natin, susugatan ko ulit to para madali nating may test light yung ating black na mayroong lining na yellow. So ito na yung black na mayroong lining na yellow mga katropa, binalatan natin. So gamit pa rin yung ating test light, kanina nakalagay sa body ground kasi positive supply ang hinahanap natin. Pero ngayon negative supply ang hinahanap natin, kaya yung test light clip natin ilalagay natin sa positive supply. So bakit positive supply? Kasi negative yung hinahanap natin. Ngayon i-test light natin itong negative natin. Kung iilaw yung ating test light, yan. Yung body ground, i-test light natin. Yan. So i-test light natin ito mga katropa, yung ating black na mayroong lining na yellow. Kung iilaw siya, dapat umilaw. So yung black na mayroong lining na yellow mga katropa, i-test light natin. So good mga katropa, umilaw yung black na mayroong lining na yellow na naka-positive supply yung ating test light clip. Ang ibig sabihin niyan, napapasukan ng negative supply yung ating CDI, walang problema sa kanyang linya. Pero kung sakaling hindi umilaw yung ating black na mayroong lining na yellow, ang ibig sabihin niyan, hindi napapasukan ng positive supply. So possible na problema, ganun pa rin, may putol sa harness wire. Kaya ang solusyon natin, pwede nyo hanapin yung putol na yan or pwede na kayong mag-tap ng wire dito sa black na mayroong lining na yellow. Pwede kayo mag-tap ng wire dito tapos pwede nyo i-body ground kahit saan nyo gusto. Body ground dito sa makina or dito sa mismong ground ng ating battery para masupplyan ng ground supply itong black na mayroong lining na yellow. Pero sa ngayon, good naman yung supply ng ating black na mayroong lining na yellow. Napapasukan siya ng ground kaya walang problema rito. Ang susunod natin dito mga katropa, yung black wire natin. Yung black wire natin, ito naman yung ignition coil ng ating motor. So dito sa ignition coil, kung mapapansin nyo, mayroon ditong kulay green. Ito yung ground ng ating ignition coil. At sa kabila naman, mayroong black wire. Ito yung mismong galing sa CDI. So dito sa CDI, kung hanapin natin yung black wire, ito yon. So i-check natin tong black wire mga katropa. Dapat mula rito sa socket ng CDI na black wire, papunta rito sa socket ng ating ignition coil, dapat wala siyang putol. So gamit yung ating multitester, set natin yung ating multitester sa continuity. Dito, iset natin dyan. Tapos ito naman yung pin ng ating multitester. Yung isang pin ng ating multitester, ilalagay natin sa black wire ng ating ignition coil. Tatanggalin natin yung socket ng ating ignition coil dito. Yung black wire lang. So ito na mga katropa, yung isang pin ng ating multitester na ilagay natin sa black wire ng ating ignition coil. Tapos ito namang isang pin uli ng ating multitester. Dito sa black wire ng ating CDI socket, binalatan ko na rin siya para madali nating matest light. Pag nilagay natin itong isang pin ng ating multitester, dapat magkaroon
magkaroon ng reading yung ating multitester na nakasit siya sa continuity. So, maaaring magkaroon ng reading or tutunog yung ating multitester. So, ilagay natin itong isang pin ng ating multitester sa black wire ng ating CDI socket. Tignan natin kung magkakaroon ng reading. Okay, may reading siya. Tumutunog yung ating multitester. Ang ibig sabihin niyan, walang problema doon sa ating black wire na galing ng socket ng CDI papunta dito sa socket ng ating ignition coil. Kung sakaling walang reading, hindi tumunog yung ating multitester o hindi siya nagkaroon ng reading, ang ibig sabihin niyan, may putol yung ating black wire papunta sa ignition coil. Ang magiging solusyon natin dyan, ganun pa rin, maaaring may putol dito sa kanyang harness wire, pwede nyong hanapin, or pwede na kayo mag-tap ng wire dito sa black wire ng ating socket ng CDI, magtap kayo rito ng wire dito, tapos itap nyo rito sa black wire ng ating ignition coil para magkaroon siya ng supply mula dito sa ating socket ng CDI papunta dito sa ating ignition coil. So ang susunod natin mga katropa dito sa socket ng ating CDI, yung panghuling wire natin, yung green na mayroong lining na white, ito naman yung ating pickup coil o yung tinatawag nating pulser. So gamit pa rin yung ating multitester, isiset natin yung ating multitester sa 2 key ohms para makuha natin yung reading ng resistant ng ating pulser. So ang gagawin natin dito, babalatan ko ulit yung ating green na mayroong lining na white. So ito na mga katropa, yung green na mayroong lining na white o yung pulser wire ng ating CDI socket. So nakaset tayo sa 2 key ohms ng ating multitester. I-reading natin yung ating pulser kung ano yung kanyang resistant. So yung black wire ng ating pin ng multitester, ilalagay natin sa ground. So ganito yung gagawin natin. Ilagay natin sa ground ng ating battery yung isang pin ng ating multitester, yung black pin. Tapos yung red pin naman ng ating multitester, ilalagay natin dito sa green na mayroong lining na white o pulser wire ng ating CDI socket. Dapat kapag nilagay natin dito, magkakaroon dapat ng reading dito sa ating multitester. So pwedeng 0.1 hanggang 0.3 yung kanyang reading. Ngayon, kung nilagay natin yung ating red pin ng multitester dito sa green na mayroong lining na white, tapos walang reading yung ating multitester, ang ibig sabihin yan, maaaring sira yung ating pulser o may problema doon sa wire ng ating pulser. Pero kung sakaling nagkaroon naman siya ng reading, tapos yung kanyang reading ay umabot ng 1 key ohms, ang ibig sabihin niyan, may problema na rin yung ating pulser, magpapalit tayo ng bago. Basta ang standard na reading lang ng pulser, nasa 0.1 hanggang 0.3. Dapat hanggang doon lang yung kanyang resistant reading. Ilagay na natin to. Tignan natin yung reading niya. Wala siyang reading mga katropa. Nakalagay na yung ating red pin sa green-white, pero wala siyang reading na resistant, wala siyang nakukuhang reading. Ang possible na problema, maaaring sira yung pulser o may problema doon sa wire ng ating pulser. So dito sa socket ng ating stator, kung mapapansin nyo, ito yung socket ng ating stator. Ito mismo yung ating stator. Kung tutuntunin nyo yan, ito yung kanyang wire. Tapos ito yung kanyang socket. Ito. Ang kadalasang problema niya, nawawala yung ground ng pulser. I-check muna natin yung ground ng pulser kung may supply bang pumapasok. So dito sa socket ng ating stator, hanapin nyo lamang dito yung white na mayroong lining na yellow. Ito naman yung ground supply ng ating pulser. Dapat mayroong pumapasok ng ground dito para magkaroon ng ground supply yung ating pulser. So gamit yung ating test light mga katropa para ma-check natin kung may ground na pumapasok dito sa wire ng ating pulser. So gamit yung ating test light, yung test light clip natin ilalagay natin sa positive supply ng ating battery. Tapos i-test light natin yung ground. Okay, umilaw yung ating test light. Ngayon i-test light natin tong white na mayroong lining na yellow dito sa socket ng ating pulser. Dapat umilaw siya. So kung mapapansin nyo mga katropa, walang ilaw yung ating test light dito sa white na mayroong lining na yellow. Hindi siya napapasukan ng negative supply. So pag hindi napapasukan ng negative supply itong white yellow ng ating pulser, kapag hindi siya napapasukan ng negative supply, kahit magpalit kayo ng buong stator, magpalit kayo ng bagong pulser, hindi pa rin talaga lalabas ang kuryente kasi nga hindi nag-trigger yung ating pulser. So possible na problema dito mga katropa, merong putol uli dyan sa harness ng ating wire. So pwede nyo hanapin yung putol na yon, or pinakamadaling paraan para mapasukan ito ng negative supply, yung white yellow ng ating negative na pulser. Ang pinakamadaling paraan dito, ito na yung ginagawa natin kasi kalkalin natin yung harness. Ang gagawin natin, puputulin natin yung white yellow dito sa ating socket ng stator. Tapos dudugtungan natin ng wire to at itatap natin sa ground dito sa black na mayroong lining na yellow. Ground din to ng ating motor. So dito sa pinutol natin na white yellow, ang kailangan natin ditong dugtungan yung papunta dito sa
sa stator. Ito yung wire ng stator, ito yung kanyang socket, ito yung pinutol natin, ito yung kailangan nating dugtungan. Pero yung papunta doon sa mismong harness, dyan sa mismong harness na to, hindi na natin to kailangan, isilyado na natin yan. Ang kailangan nating dugtungan, yung papunta sa stator, kasi ang purpose natin dito, kailangan masupplyan yung ground ng ating pulser galing ng stator. So ito na mga katropa, yung white yellow ng ating pulser o yung pinaka negative supply ng ating pulser. Nagdugtong tayo ng wire dyan, tapos pinagapang natin dito papunta dito sa black na mayroong lining na yellow o dito sa negative supply ng ating socket ng CDI. Ngayon i-test light natin uli mga katropa kung mayroon ng negative supply na pumapasok dito sa white na mayroong lining na yellow. So naka positive supply pa rin yung ating test light clip dahil negative supply yung hinahanap natin. I-test light natin itong negative supply ng ating battery. Okay, good. Umilaw yung ating test light. Ngayon, i-test light natin itong white na mayroong lining na yellow ng socket ng ating stator kung iilaw na. So yan mga katropa, umilaw na yung ating test light. Ang ibig sabihin niyan, napapasukan na ng negative supply yung wire ng ating pulser dito sa ating stator. Pagkatapos nating ma-repair yung negative supply ng ating pulser, ang susunod na gagawin natin, i-check natin uli dito sa ating multitester kung may reading na ba yung resistant ng ating pulser, itong green na mayroong lining na white. So ganun pa rin mga katropa, dapat nakaset sa 2K ohms yung ating multitester, tapos nakalagay dapat yung black pin ng ating multitester dito sa ground ng ating battery. Tapos yung red pin ng ating multitester, i-tester uli natin yung pulser ng ating socket ng CDI, yung white-green. Kung kanina, tinester natin ito, walang reading yung ating resistant kasi nagkaroon ng problema sa ground ng ating pulser. Ngayon, i-reading natin itong pulser natin sa ating CDI. Check natin kung tama yung kanyang reading ng resistant. Tingnan natin kung may reading. So, yan mga katropa, 0.240. So ang ibig sabihin niyan, nasa standard pa rin yung reading ng ating pulser. So kanina walang reading, pero nung nag-repair tayo ng ground, nagkaroon na siya ng reading. Ngayon, na-check na natin lahat ng wire niya mga katropa. Good na. Ang naging problema ng motor ni boss, nawala yung ground niya, kaya hindi nagkakaroon ng reading yung ating pulser. Siyempre pag hindi nagkaroon ng reading yung ating pulser, kahit bumili ka ng bagong CDI, kahit original pa, hindi talaga lalabas yung kuryente kasi nga hindi nagtitrigger yung ating pulser. So ito na yung dating CDI ni boss mga katropa. Ito yung lumang CDI nila. Tapos ito naman yung bagong CDI. Isusin natin. Tara ba? I-check muna natin kung ano, i-push button mo. So yung ignition coil mga katropa, yung tension yung wire niya, itutok natin sa ground. Tapos ipa-push button natin kung may lalabas na kuryente. Sige tropa. Yun o. Ops. Isa pa. Yun o. O, diba? May kuryente na. So, yan na yung ating spark plug up mga katropa na ilagay na natin. So, heto na mga katropa yung lumang CDI ng motor ni boss. At heto naman yung bago. I-testing natin yung CDI niya kung nasa tamang kondisyon pa. Isusin natin. Tapos, i-push button natin. Yun o. Kondisyon na kondisyon pa yung lumang CDI ni boss mga katropa. Yan o. Pag i-revolution natin o. It's alive! So, yun mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng motor sa Barako 175 kung sakaling walang kuryente. Ang importante rito, meron kayong test light, may multitester para malaman natin kung ano yung nawawalang connection, kung ano yung putol na connection. Bago kayo bumili ng mga CDI na original, stator, yung mga yon, dapat i-troubleshoot nyo muna ng maayos para maiiwasan nyo yung gumastos ng ganitong kalaki. Siyempre, sayang naman, no? Kulang-kulang 2,500 ito. Yung pala, okay pa yung lumang CDI. Wiring lang. Yung kapirasong wire, wala pang 25 pesos. O di, nakamura sana kung na-troubleshoot lang ng maayos. So, yun lang mga katropa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, nagagamit niyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.